Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, Coach Oli, News PH. Pag-uusapan po natin, bagamat ay maganda ang araw at maganda ang hapon at maganda ang gabi sa iba't ibang panig ng mundong na ito, malakas po ang ulan sa Pilipinas at nadulas si BBM. May problema sila sa budget. Yan po ang isang pag-uusapan natin. Pangalawa po, magsusuntukan na. Magsusuntukan na siguro itong si Bato at saka si Dan Fernandez. At si PRRD ay sigurado pong mag-a-attend ng hearing. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero ito si BBM, hindi papayag. Ayan po Hindi papayag na alin. Yan po ang mga pag-uusapan natin sa araw na ito. Sa mga manunood nitong video na ito, huwag po kakalimutan, subscribe po ulit kayo sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli. Subscribe kayo at i-like nyo rin po itong video na ito nang sa ganun ay maikalat natin. At huwag po kakalimutan, Monday to Friday, meron po tayong programa, Banatero sa SMNI. Ang SMNI po ay party po tayo niyan. Sa mga hindi pa po nakakaalam, tayo ay party niyan at alam naman natin, ang talagang nagpapahayag ng hindi bias, nagpapahayag ng may katotohanan, ipinapakita ang totoong kalalagayan ng bansang Pilipinas ay ang SMNI. So, pakasubaybayan po yun. Monday to Friday, ang Banateros, 8 p.m. Kasama po ako dyan. Okay? Sige. So, diretso na tayo. Pag-usapan natin ito. Etong interview ng presidente nyo, si Marcos. Nako. Wait lang Ayan. Sige. Tingnan natin. Simulan lang natin sa reposition as close as possible without them having the risk of damage para malapit na sila doon sa area kailangan nilang servisan pagka dumaan na yung bagyo. And that's essentially what we did. And again, we've included all of the different agencies. Alam nyo po, itong sinasabi ng presidente nyo si Marcos, ngayon siya nagpa-interview. Kung kailan, ewan ko sa inyong lugar kung malakas pa ang ulan, malakas pa ang bagyo. Pero kahapon, grabe. At nung isang araw, grabe po ang hagupit ng bagyo. Pero wala siya, hindi mo mahanap. Asan siya kahapon? Nung isang araw, nagpa-interview siya, uutal-utal. Hindi niya alam, clueless. Hindi niya alam kung anong gagawin sa bansang Pilipinas. Ngayon, sa aming lugar dito po sa Laguna, maaraw na po. Saka naman ito magpapa-interview tong mama na ito. Hindi ko alam. Marami nang nangamatay. Asan kayo? Asan ka nung kasagsagan ng bagyo? Kahapon grabe. Kasagsagan ng bagyo. Asan itong mama na ito? Of course, the NDRMC led by the DND and they are prepared to provide, number one, from the AFP, airlift kasi may mga kalsada hindi pa madaanan. And number two, they are continuing with the AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites which alam nyo, minsan hindi na natin, ito binabanggit niya EDCA sites, no? But minsan hindi na natin malaman kung ito bang si Marcos ay nagsasabi ng totoo. Were put there specifically for this purpose. So binanggit niya yung EDCA sites ay nilagay dyan for that very purpose. Okay? So ito, sisingilin natin ito si Marcos. Pag walang nagawa yung EDCA sites na yan, tandaan mo,
Sisingilin ka ng taong bayan. Remember this, yung binanggit niyang 20 pesos until na walang nangyayari. Sisingilin siya ng taong bayan dyan. Hanggang ngayon, sinisingil siya. Etong flood control projects na sinasabing bilyon-bilyon, ipinagmalaki pa niya sa SONA. Nakakailang bagyo na po tayo at nakakailang baha na po. Asan? Asan? Nangamatay na mga Pilipino. Sasabihin, hindi, dati pa namang may baha. Hindi. Iba yung flood control projects na ito, bilyon-bilyon. Nagyabang pa. Tapos nung kasagsagan ng bagyo, hindi mo mahanap. Tapos ngayon, pagmamalaki niya EDCA sites, sige, tingnan natin. Tingnan natin, abangan natin, may nagawa ba? May silbi ba? Baka inutil din. Diba? Ito EDCA sites. Masisisi ba natin ang taong bayan kung nawawalan ng tiwala? Tandaan mo, ipinagmalaki mo na naman yung EDCA sites na yan. Ha? Pag siningil ka ng taong bayan at yan ay walang nagawa, ewan ko sa'yo. Ay nako. Alam nyo kasi, sawang-sawa ng mga Pilipino. Alam mo, tuwing may bagyo na lang ba, Marcos? President Marcos, tuwing may bagyo na lang ba, titiisin natin? Dahil malakas ang bagyo, sasabihin natin wala tayong magagawa dyan. Gawa na lang natin ng solusyon after. Palagpasin muna natin. Titiisin na lang natin na mayroong mga matay. Sa gitna ng bakbakan, nasan kayo? In the first place, para sa akin, hindi na nga tayo dumadaan sa bagyo. Hindi na dapat tayo dumadaan sa baha. Kahit may bagyo, dapat baha-proof na tayo. Sa laki ng ginagastos nyo. Sa'yo nang galing yan, hindi sa amin. Sa'yo yan, Presidente. Paano ka? Tanong ko lang, ilang bagyo pa ang babahain at maraming mamamatay para maramdaman namin yung flood control projects nyo? Di ba? Nako. Pakita nyo naman may silbi kayo dyan. So, the other departments seem to be, Naputol, medyo naputol. Prepared. We have some budgeting issues. Isitite mo, nadulas siya. We have some, meron na daw silang na-prepare, pero meron silang budgeting issues. Marcos, are you really clueless? Tandaan nyo this is the person na nagsabi ni isang baril. Walang ipinasok yung mga pulis sa loob ng KOJC. He is just clueless on what's really happening in this country. Kitang-kita nyo sa live namin, even sa live ng ibang mainstream media, sa live ng mga vloggers. Ang daming baril na nakapasok sa loob ng KOJC at sinabi niya, let me remind you, Mr. President and the Filipino people, sinabi niya walang baril. He is just clueless on what's happening. Ngayon, eto na naman. May problema sila sa budget. Ano ba talaga? Meron kayong bilyon-bilyong flood control projects at sabi nyo na solusyonan na yan at yan ay inaayos na. Now, nadulas ka? Inamin mo. Hindi ko alam kung nadulas to na inamin niya Pero ito dapat pagsabihan ng inyong mga political advisor, this is wrong. May problema kayo sa budget, bilyon-bilyon na yun. In the first place, dapat wala ng baha. Kung meron man, hindi ito para tataas hanggang bubong na mangangamatay ang mga Pilipino. Anong silbi nung bilyon-bilyon kung ganyan pa rin ang klase ng baha? Kulang pa ang budget? Ano, hihingi ka ulit ng budget? Marcos, hihingi ka ulit ng budget? Dagdagan pa natin yung budget, kulang pa? Para makatulong? Ay, kulang pa? Really? Sige nga kayo, tanungin ko. Diyan ba sa lugar nyo, ramdam nyo ang budget?
Sa mga manonood. Kulang pa ba yung budget para sa baha? Para makapagtrabaho itong mga to? Sa tingin ninyo? Because na meron tayong napakarami ang dumadaan na bagyo. Hindi bale, but that's not... Kahit 1,000 pa ang dumaang bagyo, kung inayos nyo, ginamit nyo yung bilyones, ginamit sa tamang paraan, inayos ang ating sewage system, kahit ilang bagyo yan. Ilang taong ka na ba? Normal na sa Pilipinas yung bagyo. So dapat alam mo nang parating. May maghanda ka naman ng maaga. Abay, pambihira naman. Paano ka, sir? Walang connection yung hindi kumunik yung pangako mo sa SONA eh. Yung ipinagmalaki mo sa SONA, kaya galit na galit ang taong bayan. Something that we should worry about because we will be able to remedy that. Mr. President, Yes. would expected once onslaught of the typhoon. Yeah. Will it be possible na ma-extend the suspension of classes and work for the It all depends on the weather. Yes, very possible. Unfortunately, very possible. Oo. Tayo natin, medyo sa kanila yan, napuputol talaga. No? Dahil nga Because as soon as makapasok kami, we will be doing that. And we are now beginning to marshal our assets. Like for example, rubber boats. Hanggang Mindanao, kukunin na muna namin. yan, hanggang Mindanao, kunin na namin. Kunin mo na, gusto mo. Lahat ng resources, kunin mo na sa Davao kasi ang Davao ready eh. Maayos ang Davao, di ba? Yung Bicol, hindi nyo pinag-ready. Sino ba mga opisyal dyan sa Bicol? Kuha kayo ng gamit. Hayaan yung Davao tumulong dyan sa Bicol. Pambira kayo. Sino ba mga opisyal dyan? At nadali namin dito sa area na pangangailangan. We just got that report from Kamsur that half the province is underwater because they live in that the basin within Albay and Kamsur. Kaya yun ang talagang tinama. Ay, nako. Wala. Puro siya reporting. Wala siyang... reporter ka ba? Wala. Wala naman na tayong asahan talaga dito. Oo. Tinatamaan lagi ng baha. So as soon as we can, nagawin nila, at nakamonitor naman sila, nandun naman ang mga tao nila, mga regional officers, para magsabi when they can come in. So that's what we're waiting for now. So, wala, we are at the mercy of the weather as we all. Hindi po pwede ganyan, President Marcos. President Marcos. Hindi po pwedeng we are at the mercy of the weather. Anong klaseng leader ba ito si Marcos? President Marcos, hindi po ikaw ang tumira doon sa mga tinitirhan ng mga mabababa, yung mga mahihirap nating mga kababayan. Hindi po pwedeng we are at the mercy of the typhoon. Sabi ko nga, ilang taon ka na? Taon-taon. So titiisin na lang natin. Parang yan eh. Hindi po pwede na, hayaan mo lang, total maraming adik. Wala tayong magawa sa adik kasi ganyan talaga sa Pilipinas. Daming adik, daming nag-aamok. May solusyonan mo yung mga adik. Pambihir. Alam mo yung pinapanood ko yung kanilang meeting sa kanyang mga gabinete. Ako naiisip ko lang kung naniniwala ba sa solusyon eh. I mean, kung kumukuha ba talaga sila ng leading doon sa kanilang leader na si Marcos. Diba pagka may tinanong ka, kasi nag-e-expect ka ng something doon sa yung leader. Alam mo yung mga pinagsasabi ni Marcos? I really don't know kung talagang naniniwala
or kumukuha pa ng leading itong mga gabinete niya sa kanya kasi parang alaring kwenta. Alang silbi. Alam mo si President Marcos ay si PRRD before, pag nagsalita yan ng ganyan, talagang alam mo, susundan mo yung leading niya eh. Kasi may direksyon. Ito, we are at the mercy. Always are. So we will just have to wait for the true effects of this typhoon, Christine. All right? All right, Thank you. Ay, nako. So, ayan po, nadulas siya na may problema sila sa budget and at the same time, wala siyang magawa. So, kayo mga Pilipino, tayong mga Pilipino, tiis-tiis na lang tayo. So, kada bagyo, magbilang tayo ng mga mamatay. Dahil hindi napupunta doon sa pag-ayos ng sistema nang sa ganun ay hindi tayo binabaha. Yung pera hindi ko alam kung saan napupunta. Pero yan dapat inaayos na para hindi na in the first place nagkakabaha. Alam mo, nakakaawa ng mga napapanood ko, pamilya nangamatay yung mga anak. Yung isa karga-karga sanggol, siguro wala pang 6 months yun, nasa bubong dahil yung baha. Ay, nako. Yung isa nakakapit na lang sa puno. At yung leader natin ang sasabihin, we are at the mercy of this typhoon. Oh my golly. Ewan ko. Okay, so puntahan natin itong ating next topic. Offering myself as a resource person. Hindi ako nandun as a member of the panel lang. They can ask me, they can interrogate me, they can interpellate me anytime they want. Haharapin ni Senador Ronald Bato del Rosa ang mga katanungan na maaring idirekta sa kanya ng mga kapwa mambabatas sa isasagawang pagdinig ng Senado sa War on Drugs campaign sa susunod na linggo. Sinabi ni Senador de la Rosa na hindi sasama ang loob niya kung tatanungin siya ng mga kasamahan niya sa mataas na kapulungan ng Kongreso. No. I won't feel offended. Because, kaya nga tayo... Ito yung pong patungkol na magkakaroon na ng Senate inquiry dito sa War on Drugs ni PRRD sa Lunes. Ayan. So, ito po sinasagot niya. Okay lang, kahit tanungin siya ng kanyang mga kasamahang senador dyan. Nagpasalamat na magkakaroon ng parallel committee hearing para to ferret out the truth. I will not be offended. I'm sure bakit ako ma-offend. Dapat lang itanong sa akin yan para makabigyan ko ng clarification lahat ng mga doubts nila. Kumpiyansa rin si Senador Bato de la Rosa na kasama niyang dadalo sa Senate hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilalang mahigpit na kaalyado ng dating Philippine National Police Chief. Physical rin anyang dadalo ang dating Yan maganda, physical na attend si PRRD. Yan ha. So, relax lang. Relax lang kayo dun sa mga tumutulig siya kay PRRD na hindi rumaten. Relax lang. May sinabi naman siyang date eh. Pangulo at hindi sa pamamagitan ng video of virtual presence. Live, actual. He is willing to attend the Senate hearing. Sabi niya, attend ako. Kahit sino mag-preside dyan. Ngunit sa text message ni Senador Isa ka pa Pimentel. Lino Coco Pimentel III, chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mangunguna sa pagdinig, may pag-aalinlangan na anya sa pagdalo ni dating Pangulong Duterte at maiging maghintay na lang sa araw mismo ng pagdinig. Ito sa akin sa tingin ko po ay a-attend talaga si PRRD. Maaring hindi lang ngayong Lunes kasi ang huling nabalitaan ko ay after November 1. So tingnan muna natin. Pero Pimentel, wag mo muna husgahan. 'Di ba? Isa ka pang kung ano-ano may nasasabi pagdating sa mga But anyway, for sure kung hindi mang itong Lunes after November 1, mag-a-attend na po si PRRD. Maliwanag? Okay. Samantala, sinabi ni Senador de la Rosa na na-high blood siya sa pahayag ni Laguna Representative Dan Fernandez.
Ito ay matapos anyang idawit ng congressman ang kanyang anak sa mga usapin ng pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Given the chance lang, pag makita kami personally, I will talk to him. Pag makita kami personally, I will talk to him. Sobra ka na. Sobra na yung ginagawa mo. That's too personal. O yun. So, pag nagkita sila, ay kukumprontahin. Posible magsusuntukan pa yan. Magsuntukan na yan. Kasi siyempre, hindi pwedeng hindi rin papalag si Den Fernandez. Ma-pride din yan. Di ba? May sariling pride din yan eh. Pag kinumpronta ka, suntukan na yan. May anak ka rin. May anak ka rin at masasaktan ka rin kapag ang anak mo dinama. You can hit me anywhere, anytime, any place, any issue. You can hit me. But please spare my son. Yun o sabi. You can hit me anywhere, anytime, any place. Para naghahamon no? Posibleng hit me sa pananalita, yung kadakdakan ni Fernandez, pwedeng gano'n, parang babae. You can hit me sa kadaldalan, parang gano'n, sa chismis, ganyan. Or pwede you can hit me, suntukin mo ko. Anytime, any place. Diba? Pwede rin gano'n. Suntukin mo. Ito, may pitik na hamon to. Ako. Ako banatan mo, Dan Fernandez. Hindi yung anak ko. Spare my family. Alam mo, ito sa tingin ko lang talaga, dapat, itong mga politiko natin, issue-based tayo. Huwag tayong gumaya doon sa mga vlogger sa gigilid. Meron kasi dyan mga vlogger sa gigilid, pinabili na suka, nakita ng politiko, oy, kunin kita. Ikaw vlogger, kunin kita, may camera ka, may cellphone ka, sige. Kanain mo tong si ganitong politiko, kanain mo si ganitong vlogger, personal lang dating. May mga ganyan, inaarkilahang vlogger to attack the people na kalaban nila. Mapa-politiko, mapa-vlogger. Anong atake? Personal. Sana Den Fernandez, hindi ka dumaan sa ganun. Tingnan nyo, pati asawa, pati ni BP Sara, anak, pinersonal. Walang ganunan. I think, Congressman Dan Fernandez, you are better than that. Diba? Tama si Bato. Gusto mo, suntukin mo pa siya eh. Gusto mo, batuhan mo siya ng issue. Lahat, anytime, araw-arawin mo. But stick to Senator Bato. Huwag kang pupunta sa pamilya. Hindi gawain ng lalaki yan. Sige, sapakin mo. Walang problema. Walang damayan ng pamilya. Walang personalan. Yan ang nagiging problema. Hindi man hindi man si Kong Fernandez pero yan ang nagiging problema. Yung atake nila kay Sara ngayon nagiging personal. Atake ng mga vlogger nila nagiging personal. If you attack on a personal level, it just shows kulang ka rito. Kasi kung issue-based ka, marami kang bala para sa issues. Kaya ka pumupunta sa personal dahil desperado ka. Desperado. It shows kulang ka dito. Ang vlogger na puro personal lang attack, kulang dito. Ang politikong kulang, ang puro personal lang attack, kulang dito. Diba? I believe, Kong Fernandez, you are better than that. Spare my family. Nilinaw naman ni Congressman Fernandez ang sinabi nito na taliwas-anya sa pagkakaunawa ni Senador De La Rosa. Wala po akong sinabing babysitter. Yung mga pulis na nagbe-babysit sa kanyang anak. Siya nagsabi niyan. And I don't want to demean the position. Alam mo, Kong, kahit sinabi mong babysitter o hindi, ginamit mo yung word or hindi, ang punto rito, sa tingin ko naman, may utak ka, at sa tingin ko naman, ang punto ni Senator Bato rito, huwag mong idama yung anak. Whatever words na ginamit mo, ilabas mo yung anak. Banatan mo siya, sapakin mo siya. Kung gusto mo, barilin mo siya. Sabi nga, you can hit me anytime, anywhere. Huwag na yung pamilya. Ito isa na sa lahat. Kaya nga sinasabi ko, tigilan na sana ng atake. Hindi ko sinasabi si Dan Fernandez. Huwag tigilan na yung atake sa pamilya ni BP Sara.
Hindi naman politiko yung pamilya niya eh. Hindi na politiko yung asawa at anak niya. You stick to BP Sara. Of those PNP officers that are being assigned, no, to a certain personality. Wala ako sinasabi nagbe-babysit. And coming from an official like him, no, na sabihin niyang hindi binababysit yung kanyang anak, is somehow demeaning to the men in uniform. Kaugnay nito, Hindi, inilipat pa ni Dan Fernandez kay Bato. Hindi yun ang ibig sabihin. Hindi ako naniniwalang yun ang ibig sabihin ni Bato. Ang ibig niya sabihin, siya na lang. Simple. Huwag na idamay ang anak. Pinapasa pa nitong mamala ito para masilipan ng iniisip. Gusto niya ipaisip sa mga men in uniform na ang tawag niya sa mga nangangalaga o sa mga nagpoprotekta sa anak na ay babysitter. Hindi naman. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. may paalala rin ng Laguna Solon sa senador. And be careful because you are the highest PNP official during that time, and saying that hindi niya kailangan ng babysitter para sa kanyang anak is something that should have not been said. Kasi nga parang ganun ang turing mo sa mga nagsesecure na mga kapulisan, which I think is inappropriate coming from the highest official of the PNP during that time. Nakatakdang isagawa ang Senate hearing kaugnay ng Jaguar sa Lunes, October 28 sa ganap na 10:00 ng umaga. Abangan po natin yan 10:00 ng umaga at ilalive ko po yan. Samahan niyo po ko na i-live natin yung hearing na yan. Okay? Sama-sama po tayo dito sa channel ni Coach Oli. Alam mo kung para sa akin, dapat hindi pumayag dito si Marcos eh. Okay? Kung si Marcos ay may balls, no? Para sa akin lang naman. Kung siya ay may balls, bilang presidente dapat nauunawaan niya na hindi dapat ginaganyan ng dating presidente. Pero hindi ko rin alam, no? Kung may balls si dapat malawak ang isip ni Marcos diyan, no? So wag na naman niyang sabihin hugas kamay siya na para siyang si Poncio Pilato na wala siyang kamay. The fact na mangyayari yan, whether kasabwat ka dyan or hindi ka kasabwat, it's still the same. Lalabas yan sa taong bayan. At may katotohanan na kasabwat ka dyan. Why? You allowed it eh. You allowed it. May magagawa ka dyan, pwede namang hindi eh. But anyway, sa kabilang banta, alam natin may mga sasabihing pasabog to si PRRD. Kaya baka mamaya maibuelta kay Marcos yan. So sa isang banda, dapat hindi ka rin pumayag, Marcos. Marami. Tandaan mo, maraming pwedeng isiwalat si PRRD dyan. Kasi siyempre, ginawa ka ng research person, magsasalita ka na. So pag nagsalita ka, baka mamaya, mabanggit niya yung kaugnayan mo. Remember, inugnay ka na ni PRRD na ikaw ay bangag. Pwede nang daanan yon in connection dyan sa drug war. May sasabit ka dyan, Marcos. President Marcos, sasabit ka dyan. So una, hindi mo dapat payagan dahil respeto sa dating presidente, pero dapat, pangalawa, hindi mo rin dapat payagan kasi baka bumuelta sa yan. Yung akala nyong ikasasama ng mga Duterte, lalo nyong ikasama. Pwede siyang magbulgar ng kung ano-ano dyan. Baka sabihin niya pa may video siya. Di ba? Lalo kang mapapasama. Pero ako, naiisip ko lang, tanong ko na rin po sa inyong mga manunood. Kasi this is very possible, ha? Okay? Yung involvement ni PRRD, kini-question sa drug war. Okay? Ngayon, darating matatapos magiging 2028. At definitely, for sure, uupo si BP Sara. Baka mamaya, bumaliktad ang mundo. Ikaw ngayon ang ipatawag, Marcos, about corruption. Kasi nga, patungkol dyan sa baha. Di ba? Hindi natin alam. For discussion purposes, let's think na
mapapatawag si Marcos sa Senate inquiry o sa kamaraman. Sa tingin nyo ba si Marcos may lakas loob na umattend mag-isa? Siya ang haharap mismo? Kung hindi man mag-isa may kasamang abogado, siya harap mismo? Magkakautal-utal ka dyan, President Marcos. Natakot ka nga sa, natakot ka nga sa debate. Pinaglaruan ka nga ni Cayetano. Naalala mo yun? Baka mamaya, makarma ka ng todo-todo dyan. Pag upo ni BP Sara, ikaw, papayag ka ba na ikaw ay a-attend sa Senate? Ikaw mismo ha? Hindi yung anak mo. Hindi yung mga bata ni Tambaluslos. Hindi yung mga vlogger mo. Ikaw, yes. Ikaw mismo, Marcos. Ikaw mismo. Kaya mo? Pumayag ka kaya? Naku, baka wala kang masagot dun. Baka magkautal-utal. Hindi po pwedeng si Lisa a-attend in behalf of BBM ha. Hindi pwede yun. Ikaw mismo. Kaya mo? Ay nagtatanong lang naman. Papayag ka? Tayo nagtatanong lang ha. Huwag po kakalimutan sa mga manunood. Coach Oli News PH ha. I-share po natin tong video na to. I-like po natin. At subscribe na rin po. Okay, kita-kits po tayo later. Banateros sa SMNI. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone.